Another day, another J. Fern's wife story. Mainit na nga ulit ngayon kaya ibinaba ni J. Fern yung mga nakakulong sa multi-purpose pen para makapulpog. Itinali niya muna sa gilid ng bahay namin ang aming possum sweater broodstag. Kaya ayan, pagkatali niya sa broodstag ay pumulpog na agad sa lupa. Ilang araw na rin silang nakakulong sa multi-purpose pen na hindi na ibababa kaya mainit na ang mga katawan. Kailangan na talagang pumulpog. Ito namang mga sisiw ay ibinaba din ni J. Fern sa lupa para makapulpog. Mainit na rin kasi ang katawan nila dahil ilang araw na rin silang hindi ibinababa. Medyo umaambon-ambon kasi nitong mga nakaraang araw kaya hindi namin binababa ang mga sisiw. Kanina nakita sila ni J. Fern nagpapaluan na daw kaya ibinaba niya, pinaghiwalay niya ng scratch pen. Yung tatlo dito nakalagay at yung tatlo naman dun sa kabilang scratch pen. Itong isang ito ang matapang kaya inihiwalay niya. Dalawang babae ang isinama niya para hindi mamalo. Pag umiinit ang katawan, umiinit din ang ulo, kaya ayan, namamalo. Ito namang nasa brooder ay halhal na nung nakita ko. Sinabi ko agad kay J. Fern, balak niya rin palang ibaba na yan. Di halhal mga sisiw dito. Halhal. Halhal. Nilalagyan lang ni J. Fern ng tubig ang mga painom kaya hindi pa niya na ibababa itong mga nasa brooder. Ubos na kasi ang painom ng mga alpas na manok kaya pinalitan na ni J. Fern ng tubig. Naubos na kasi yung painom nilang may vitamins kaya tubig naman ang ipapalit namin. Ito namang sisiw namin sa kabilang brooder ay malakas na sa patuka. 3 beses na naming nilagyang patuka yan at ngayon mag-aalas 3 pa lang ubos na ulit. Maganda ang pwesto nitong brooder na ito, hindi masyadong mainit kaya hindi naman halhal ang mga sisiw. Ubos na rin nila yung painom nilang may vitamins kaya papalitan na namin ng tubig. Nakakatuwa itong mga sisiw namin dito sa kabilang brooder at madami yata ang lalaki sa kanila. Halos kilala na ang mga lalaki sa kanila dahil nag-iitiman na ang mga dibdib. Pati mga balahibo nila ay kulay itim na rin. Pagkatapos maglagay ng painom ni J. Fern sa mga alpas, ayan kinuha na niya yung mga sisiw sa kabilang brooder at ilalagay sa scratch pen para makapulpog ang mga sisiw. Hindi mo na pinainom ni J. Fern ang mga sisiw dahil halos lahat sila ay halhal. Nagkakasipon kasi ang mga sisiw kapag nakainom ng tubig ng halhal sila. Dahil ang tendency niyan ay uminom ng madaming tubig, yung ibang tubig ay napupunta na sa kanilang daanan ng hangin. Kaya nagkakaroon sila ng halak. Kaya nilagay muna ni J. Fern sa scratch pen ang mga sisiw para makapulpog sila para lumamig ang mga katawan nila. Habang nililipat ni J. Fern ang mga sisiw ay nabitawan pa niya yung isang sisiw. Buti na lang hindi yan masyadong mailap. Kaya nakuha agad niya. Sanay kasi yan na laging nahahawakan ni J. Fern tuwing hapon pag inilalagay sa kahon. Usang lumalapit na yan sa kamay ni J. Fern pag ilalagay na sila sa kahon kaya hindi masyadong maiilap ang sisiw na yan. Tuwang-tuwa si J. Fern sa mga sisiw dahil magaganda daw ang katawan. Magaganda ang katawan. Halos lahat daw ng sisiw sabi ni J. Fern ay matataba. Mataas sa protina ang pinapatuka namin sa kanila kaya mga butsyog ang katawan nila. Mamayang gabi ay ibabalik ulit namin sa brooder ang mga sisiw na yan at ito namang medyo malalaking sisiw ay doon naman sa multi-purpose pen magdamag. Bukas ng umaga ulit namin sila ilalagay sa scratch pen. Nagpulpugan na nga ang mga sisiw pagkababa ni J. Fern. Ang pagpupulpog ay natural na paraan ng manok para ma-release nila ang init ng katawan. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!